Nang marinig ito ni Maximo, wala na itong nagawa kundi ang makikamay. Pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang kaluluwa ang kanyang galit upang hindi yun mangibabaw sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Maximo na kagaya nila, ang mga musang ay ipinagtatanggol lamang ang kapayapaan at mabuting adhikain ng mga gobyerno. Hindi lang din pangkat nila ang nalipol ng mga ito, bagkus ay marami na yung mga buhay ng rebelde ang natubos sa kanilang mga kamay. Problema sa bansa natin, merong kanya-kanyang adhikain. Hindi lang mga banyaga ang mas mapanganib na kaaway ng mga Pilipino, kundi ang mga nalalasong isipan ng mga ito. Kaya kami nandito sa larangang ito, Ginoo, para pigilan ang pagkawatak-watak ng ating lahi. Bakit tayo magpapatayan? Gayong magkakapatid tayo sa lahi at iisa tayo ng dugong pinagmulan. Wika ng musang matapos nitong makapagpaliwanag. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano, naibsa naman ang galit ni Maximo. Napag-isip-isip niya, kaya siya merong hindi masukat na galit sa mga militar dahil sa maling paniniwalang kanyang kinagisnan. Maaari ngang napahamak ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa samahan, pero hindi ito basihan para ipagpatuloy ang kanyang maling galit na nararamdaman. Matapos ang kanilang pag-uusap, masaya namang nagpaalam sila Manong Alejandro sa mga musang. Hindi na nila inistorbo ang mga ito, gawa ng alam nilang marami din itong mga ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating na nga nila ang pamilihan sa baryo kung saan tumambad sa kanilang mga mata ang napakaraming tao. Halos karamihan sa mga ito ay abala sa pamimili ng iba't ibang uri ng mga produkto na nanggaling pa sa ibang panig ng Samar. Dahil sa kakarampot lamang na salapi ang kanilang dala, lahat ng binibili nila ay maigi nilang pinag-iisipan. Hindi rin tumitingin ng mga luho si Maximo, nang sa gayoy hindi maubos ang kanilang salaping iniingatan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa isang dalaga nang lapitan sila nito at alokin ng mga minatamis na pagkain. Hindi yun gaanong pinapansin ni Manong Alejandro, gawa ng abalang-abala ito sa pamimili ng mga dahong ginagawa niyang tabako. Manong, bili na po kayo. Masarap po ito. Wika nito habang panayang pagkalabit nito kay Maximo. Nang marinig niya ang sinabi ng dalaga, marahan naman niya itong tinitigan sa muka para kausapin. Pagsilay nito sa maamo nitong pagmumuka at sa masasarap na minatamis nitong dala, animoy hindi na siya noon nag-alangan pang kumuha. Sakto naman noong isusubo na ni Maximo ang minatamis, nang biglang napatingin sa kanya ang kanyang maestro at mabilisan siya nitong pinigilan na kainin ang pagkain kanyang kinuha. Dahil sa ginawa nito, bigla namang napatanong ang dalaga sa matanda sa kadahilan ng hindi nito nagustuhan ang kanyang ginawa. Ineng, umagang-umaga nagkakalat ka naman ng kasalutan dito. Sumasakit ba ang ulo mo kapag wala kang nakikitang taong naghihirap dahil sa dasyong ginawa mo? Abay magbago ka na habang hindi ka pa napapahamak. Wika ni Manong Alejandro nang marinig niya ang pagpapanggap nito. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang inihipan ng dasal ang lahat ng dala nitong mga minatamis na siyang naging sanhi upang itapon yon ng dalaga. Hindi na din ito nagtagal sa harapan nila sa kadahilanang nakaramdam yon ng paninindak sa presensya ng maestro ni Maximo. Sa pagkawala ng dalaga sa kanilang harapan, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang gawain. Binilinan din siya ni Manong Alejandro na huwag magtitiwala kung kani-kanino. Lalo pat sa unang pagkikita, maganda na ang pakikitungo nito. Hindi naman lahat manlalason ayon kay Manong Alejandro, pero karamihan sa mga ganoong pag-uugali, merong itinatagong sikreto. Matapos ang mga pangyayari, muling ipinagpatuloy nila Manong Alejandro ang kanilang pamimili.
Hindi na nila gaanong inisip ang ginawa ng dalaga dahil wala namang masamang nangyari kay Maximo. Akala nila noon magiging payapa na ang kanilang pamimili sa baryo, subalit makaraan lamang ang ilang minuto. Muli nilang nasilayan ang pagbalik ng babae kasama ang iilan nitong pamilya. May mga daladala yung tipak ng kahoy na parabang gagawa ng gulo sa merkado. Paglapit ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad namang nagtanong ang ama ng babae ukol sa kanilang ginawa. Nang marinig ni Manong Alejandro ang paratang nitong sinaktan nila ang dalaga, mariin naman niya itong tinutulan. Kung sinaktan ko yan, Manong, edi sana may pasayan. May nakikita ka ba? Huwag kang mamaratang ng walang basehan. Masama yan. Kung iisipin kami nga ang dapat magalit dahil sinubukan niyang lasunin itong anak ko. Wika ni Manong Alejandro pagkaparinig sa paliwanag ng lalaki. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang tumaas ang tensyon sa paligid. Hindi kasi sinang-ayunan ng lalaking yon ang kanyang sinabi na parabang pinipilit talaga nito na sinaktan nila ang dalagang yon kahit hindi naman. Nang mapagtanto ni Manong Alejandro na hindi na niya mababago pa ang desisyon nito, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang kumunot ang noo ni Maximo nang masipad niya ang lalaking pilit sasapakin ang kanyang maestro. Pag-amba nito ng suntok, agad naman niya itong pinigilan sabay sabi ng, "Matanda na yan! Bakit hindi mo harapin ang kaedad mo? Duwag ka ba? At sa matanda ka lang pumapatol?" Matapos nitong makapagsalita, pilit naman niyang iniaatras ang kamao ng lalaki habang nananatiling nakatitig sa iilan nitong kasama. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bigla naman sila noong napatigil ng masipat nila ang mga militar na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Upang hindi sila mapaghinalaan ng mga itong nanggugulo sa lugar, ninais nilang magpanggap bilang magkakilala at nagkakamustahan lamang. Sa pag-alis ng mga militar na naglilibot sa baryo, agad namang umalis ang pamilya ng mga manlalason sa merkado. Hindi na ito pinansin nila Maximo, gawa ng ayaw na nilang madugtungan ng mga bagay na maaaring maging mitya ng anumang kaguluhan. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang dalawa, bigla naman silang nakasilay ng mga panauhing naglalakad sa tabas ng palayan. Inakala nila noong kadugo ito ng mga kakarma, kung kaya't hindi na nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla naman silang natigilan ng masipat nila ang dalagang nag-alok kay Maximo ng minatamis na may lason. Kasakasama nito ang kanyang pamilya na parabang walang gagawing maganda sa magmaestro. Bagaman nagdududa na sila Maximo sa pagbisita ng mga ito, ninais pa rin nilang maging kalmado sa labas ng kanilang tahanan. Kampante silang dalawa noon na hindi sila nito magagalaw, gawa ng maraming kasangga si Manong Alejandro na nakabantay at umaaligid sa buong lugar. Sa paglapit ng pamilya ng mga manlalason, nakangiti itong lumapit sa kanila habang nananatiling walang imik. "Dis-oras na! Ba't kayo napabisita?" Bungad na tanong ni Manong Alejandro sa mga ito. "Naligaw lang ho kasi kami, Manong. Maaari ho bang makituloy?" Sagot naman ng padre de pamilya ng mga manlalason. Pagkarinig ni Manong Alejandro sa sinabi nito, agad naman siyang tumayo na parabang nainsulto dahil sa pakikipaglokohan ng kanyang kausap. Nang masipat naman ng lalaki ang asungot na pagmumuka ng maestro ni Maximo, tumawa lang naman ito habang nagwiwika ng, "Biro lang. Napabisita kasi ako sa manugang kong kakarma. Taga rito rin pala kayo. Kaya pala kaninang tataas ng mga ihi ninyo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong binunot sa kanyang tagiliran ang isang sundang na hindi gaanong kahabaan. Pagsilay ni Maximo sa sandata nito,
napansin niyang meron doong kakaibang langis na tumutulo. Sa puntong yon, bigla namang pumasok sa kanyang isipan na ang langis na dumadaloy sa armas nito maaaring isang uri ng nakamamatay na lason. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasawalang imik, agad naman siyang nilapitan ni Manong Alejandro upang ilahad ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Maximo, pumasok ka na muna sa kubo. Kunin mo doon ang pinatuyo kong dahon na naroon sa itaas ng kanin. Dalhin mo ito sa akin. Bilis! Wika ni Manong Alejandro sa kanyang disipulo. Nang marinig ito ni Maximo, dali-dali naman siyang pumasok para sundin ang nais ng kanyang maestro. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang iniabot ang mga dahong nakuha niya sa itaas ng takip ng kaldero. Nang makuha na ito ni Manong Alejandro, dali-dali naman niya yung inihipan ng dasal at kasabay nito ang muling pagtitig niya sa mga manlalason na kasalukuyang naroon sa kanilang harapan. Salamat, iho. Itong mga dahon na ito, inihanda ko talaga para sa kanila. Manood ka lang dyan. Ako na ang bahala. Wika ni Manong Alejandro. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manatili sa kanyang kinauupuan sa gilid ng kubo. Kampante naman siya noon kahit papaano, gawa ng naroon sila sa lugar ng kanyang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatitig si Maximo sa pamilya ng mga manlalason nang marinig niyang panayang pagbabanta ng padre de pamilya nito. Animoy sa tono ng pagsasalita nito, tila ba walang kakayahang ipagtanggol ng kanyang maestro ang kanyang sariling buhay. Bagaman hindi na naatim ni Maximo ang sinasabi ng lalaki, patuloy pa rin niyang hinahabaan ang kanyang pasensya alang-alang sa utos sa kanya ni Manong Alejandro. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napangiti noon si Maximo nang marinig niyang magwika ang kanyang maestro ng, Dahan-dahan sa mga sinasabi mo, iho. Baka nakakalimutan mo. Narito kayo sa teritoryo ko. Huwag mo ding ipagmalaki ang mga kakilala mong mga kakarma dahil wala silang magagawa. Matapos makapagsalita ng matanda, nag-umpisa na itong maglakad papalapit sa mga manlalason, tangan-tangan ang kanyang tungkod na naroon sa kanyang kinauupuan. Sa pagharap nito sa mga panauhin, kalmado naman itong pinaalis ang pamilyang yon upang hindi na magkaroon ng gulo sa lugar. Hanggat maaari ginawa ni Manong Alejandro ang lahat para hindi masakta ng pamilya ng mga manlalason. Subalit dahil sa katigasan ng ulo ng padre de pamilya ng mga ito, kung kaya't napilitan siyang ito ay bigyan ng leksyon. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, wala na ngang nagawa si Manong Alejandro kundi ang pagbigyan ng nais ng lalaki. Dahil alam niyang nais nitong makipagduelo sa kanya, kung kaya't hindi na siya nag-atubili pang ito ay hamunin sa isang labanan. Alam ko ang rason kung bakit kayo napabisita rito. Naghahamon kayo, hindi ba? Kanina umaga pa kita nararamdamang naninindak. Subalit hindi ko lang yun pinapansin. Pero ngayon, sige, dahil wala akong ginagawa, pagbibigyan kita. Siguraduhin mong mabibigyan mo ako ng magandang laban, iho. Wika ni Manong Alejandro matapos nitong yayain sa isang duelo ang padre de pamilya ng mga manlalason. Nang marinig ito ng lalaki, napangiti lang naman ito, sabay lapit sa kinaroroonan ni Manong Alejandro. Bago nito lisanin ng kanyang pamilyang manlalason, kinuha nito ang pinakamahabang talibong na kanilang daladala. Matapos itong masilayan ni Manong Alejandro, patuloy lang naman siyang nananatiling kalmado sa kanyang kinatatayuan. Animoy kahit napakahaba na ng dalang talibong ng kanyang kalaban, hindi ito naging problema para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Doon na nga nag-umpisa ang duelo sa pagitan ng antingero at manlalason. Ang tanga ni Manong Alejandro noon
ay isang tungkod na walang talim, samantalang ang kanyang kalaban naman, tangan ang isang talibong na animoy kakatulis pa lamang. Pagsilay ni Maximo sa pagsugod ng manlalason, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang maestro na hindi umalis sa kinaroroonan nito. Dahil sa bilis ng pananakbo noon ng lalaki, kung kaya't segundo lang ang dumaan bago nito nalapitan ng matanda at hatawi ng kanyang daladalang talibong. Pagsilay ni Maximo na lumapat sa balat ng kanyang maestro ang armas na yon, labis-labis namang pagkabahala at pagkatakot ang kanyang naramdaman. Ang pamilya naman noon ng manlalason ay hindi na iwasang magsisisigaw, gawa ng kitang-kita rin ng mga ito ang pagkapanalo ng kanilang pambato sa duelo. Ilang minuto pa ang lumipas, muli namang binalot ng katahimikan ang buong paligid nang masipat nila si Manong Alejandro na hindi man lang tinabla ng talibong nito. Kahit ilang ulit man yung paghahatawi ng manlalason, tila ba wala itong sapat na lakas para lamang maibaon ang kanyang sandata sa katawan ng kanyang kalaban. Sa tingin mo ba, iho, laso ng papatay sa akin? Masyado ka pang bata. Umuwi ka na lang at magsanay. Wika ni Manong Alejandro habang hinahawakan ang talibong ng lalaki. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, laking gulat na lamang ng pamilya ng manlalason nang masipat nilang dinilaan ni Manong Alejandro ang talibong. Paulit-ulit itong ginawa ng matanda hanggang sa dumating ang puntong naubos na niya ang likidong tumutulo dito. Dahil sa kanyang ginawa, nagdulot naman ito ng labis na takot sa mga manlalason sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung papaano nagawa ni Manong Alejandro ang bagay na yon. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang napatayo si Maximo mula sa kanyang pagkakaupo nang masipat niyang dahan-dahan ng umaatras ang pamilya ng mga manlalason. Sa isip-isip niya, hindi niya yon maaaring pakawalan dahil sa mga nagawa nitong kapangahasan. Kitang-kita kasi ni Maximo ang pagmamalabis ng padre de pamilya ng mga ito na katayin ang kanyang maestro. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, mabilis na naman niyang nilapitan ang kinaroroonan ng dalaga at nang iilan nitong mga tiyuhin upang mapigilan ang kanilang binabalak. Ano? Porket talo kayo, alis na lang kayo? Huwag naman kayong masyadong duwag. Harapin niyo kung anong ginawa ninyo. Wika ni Maximo habang nagpapalipad hangin ng mga usal sa buong paligid. Nang marinig naman yon ng tiyuhin ng dalaga, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas, hudyat na meron itong tinatawag. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Maximo nang masipat niya ang tatlong kakarmang lumilipad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ginagamit nito ang kanilang mga aninong pakpak sa pagbaybay ng himpapawid nang sa gayoy maging madali para sa kanila ang pumunta sa lugar na nais nilang mapuntahan. Sa pagbagsak ng mga kakarma sa harapan ni Maximo, mahinahon naman niyang kinausap ang mga ito ukol sa pagkakasala ng pamilya ng mga manlalason. Hindi nila ito basta-bastang pakakawalan sa kadahilanang nauna itong sumubok sa karga ng kanyang maestro at sumira sa kanilang pananahimik. Nang marinig ito ng mga kakarma, nagpumilit pa rin ng mga itong itigil ang mga pangyayari sa paligid. Tuluyan na din yung umanib sa mga manlalason sa kadahilanang nagbanta na yon kay Maximo ukol sa mga bagay na hindi na kailangan pang mangyari sa lugar. Dagdag pa ng mga kakarma, simpleng pagtatalo lang ang nagaganap sa kanila, kung kaya't hindi niya yon kinakailangang gamitan ng mga kataga na masyadong marahas sa ganoong uri ng mga nilalang. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nabaling ang atensyon ni Manong Alejandro sa mga kakarmang nagsasalita sa loob ng bakuran ng kanyang tahanan. Bago pa man matapos ang mga ito sa kanilang mga inilalahad na salita, bigla naman itong sinapak ng matanda sabay sabi ng,
At sino kayo para magdesisyon sa aking teritoryo? Hindi nyo ba alam? Nasa kasunduan namin ni Rakim na ako magdidesisyon sa mga nilalang na malapit sa aking tahanan? Hanggat hindi kayo nakakaalis sa aking lugar, ako ang inyong Panginoon. Kasabay ng pagwika ni Manong Alejandro ay siya namang pag-usal niya ng sibat ni Ahum na siya namang labis na ikinagulat ni Maximo. Inaakala niya kasi noon na siya lamang ang marunong sa mga usal na pantawag dito, kung kaya't hindi niya inaasahan sa kanyang maestro na meron din yung kaparehas sa kanyang abilidad. Sa paglitaw ng sibat ni Ahum sa mga kamay ni Manong Alejandro, walang pagdadalawang isip naman niya itong itinarak sa katawan ng mga kakarma. Dahil sa puwersang pinakawalan niya, kung kaya't nag-iwan ng sibat na yon ng isang napakalaking lamat sa kaluluwa ng mga nilalang. Ayon kay Maximo, na kung titingnan mo ang kaluluwa ng mga ito, makikita mo ang isang napakalaking butas na ginawa ni Manong Alejandro sa pamamagitan ng pagsapak lamang. Gulat na gulat noon si Maximo, gawa ng papaano nasunog ng kanyang maestro ang kaluluwa ng mga kakarma, gayong purong kadiliman nito. Labis din niyang ikinagulat noon ang paglitaw ng isang napakalaking lamat sa kaluluwa ng mga nilalang, indikasyon ng pinakahuli nitong kamatayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, muling binalikan ni Manong Alejandro ang kinaroroonan ng manlalason para bigyan yon ng leksyon. Hindi niya maaaring palayain lamang ang ganoong uri ng mga nilalang sa kadahilanang masyadong mapanganib para sa mga ordinaryong tao ang itinatago nitong mga kakayahan. Dahil sa hindi pa nila yon maaaring patayin, kung kaya't naging palaisipan para sa kanila na ito ay kulungin sa isang hawla. Medyo nag-aalangan pa noon si Manong Alejandro na alipinin ang mga nilalang na yon sa kadahilanang masyado itong masunurin sa lahat ng kanyang iniuutos. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikipag-usap sa manlalason, binigyan niya yon ng kwintas, pamproteksyon upang hindi na ito mambiktima ng mga katulad niyang demonyo. Para masigurong magbabago na ang manlalaso na yon, binigyan ito ni Maximo ng tig-iisang salapi bilang pagpapakita ng isang paggalang at pagmamahal sa mga sundalong nagbuwis ng buhay. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan namang bumalik ang lamig sa buong paligid, hudyat na natapos na ang laban sa pagitan ng maestro ni Maximo laban sa padre de pamilya ng mga manlalason. Nang mapagtanto ni Manong Alejandro na hindi na siya nito mabibigyan pa ng magandang laban, sinabihan niya ang kanyang katunggali na sumuko na lamang para hindi na ito masaktan. Hindi na kasi alam ni Bakutoy ang kanyang gagawin sa oras na makausap niya ang mga taong nasa loob ng bilangguan. Maya-maya pa, tanging pagnisi lang naman noon ang nagawa ni Manong Alejandro habang kinakaladkad ang lalaking nagpaumpisa ng gulo. Dahil sa si Rakim lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan sa hukbo ng mga kakarma, kung kaya't doon niya dinala ang lalaking manlalason na kanyang natalo. Nang mapag-alaman ni Rakim ang punot dulo ng kanilang kaguluhan, agad naman itong tumingin ng napakaseryoso kay Manong Alejandro habang nagwiwika ng, "Patayin mo na yan, Ginoong Alejandro. Kilala ko ang mga manlalaso na yan. Mga traidor ang mga yan. Mga walang isang salita." Matapos makapagsalita noon ni Rakim, agad namang nilapitan ni Manong Alejandro ang isang kakarma habang marahan siyang inaabutan ng isang natatanging sandata. Pagluhod nito sa kanyang harapan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang punyal na hawak-hawak nito, nagawa sa pinagtagpi-tagping bertud ng mga ordinaryong aswang. Hayaan niyo ang punyal na ito, Ginoong Alejandro, ang inyong magiging sandata para paslangin ang natalong inyong nakaduelo. Sa lugar natin, hindi kailangan ng mahihinang dayo. Wika ng kakarma habang nakaluhod sa harapan ng matanda. Matapos marinig ni Manong Alejandro ang sinabi nito, dali-dali naman itong kinuha ang punyal
at kasabay nito ang pagharap niya sa manlalason na kasalukuyan ng walang malay. Okay, grabing angas ni Manong Alejandro, no? Isipin niyo pati yung hari ng mga kakarma takot sa kanya. Pero medyo naguguluhan ako kung kalaban ba o kakampi tong mga kakarma eh. Sunod kagad natin yung 11, pahintay na lang ako. Salamat.